Good evening. Salamat sa mga singers. Murag maayo ani mo kanta na lang kun di ko muwali. Murag di ko handog mo kanta kaysa muwali now. Salamat sa inyong invitation. Actually, it is a great privilege nga makadala ko sa mensahe. One time, nagtambong ko sa missions conference sa ila Pastor Alvaro. Ang ilang main speaker si Pastor Nabli. So, niya gipawali po ko niya hanggang mga pastors, mga karaan mga pastors. Medyo kuyawan man taniya ni muwali. Pero ato maging ang trabaho sa pagwali, amen? Mga pastors nga niya karon diri. There will be time nga makawali gid mo sa tubangan sa mga pastors. Kanang permiro ni mo wali, medyo kuyawan gid ka pero ay wali ra gud ang pulong sa Ginoo. Now, salamat sa inyong invitation. Actually, we support 109 parin and local missionaries. Pasalamat ko sa Ginoo nga gigamit mi grasya lang sa Ginoo. Wala may ato ana instrumento lang mi. Now, usa lang kabutang atong buhaton nga di ta mahadlok og support. Ang ginuray mo provide niya na. Don't be afraid. Ako, una na ako, kung mga pordoy man taan pordoy naman tadaan. Sige, tabang ta sa mga missionaries. So, salamat ko sa Ginoo nga nakasuportar mi until now. Ang among support by faith lang yun kay, siyempre, ang among pag-support, gitsikihan na mo for 1 year para wag isipyat. So, gitsikihan na mo post-dated check. Padala na mo sa clearinghouse for 12 months. O niya, punduhan na namo. Kaloy sa Ginoo, wa man sukad na punduhan magina mo. Sumunay kahibulungan kaayo. Nga gibuhat sa Ginoo sa among simbahan. Abi nyo, ang problema, sultian ta lang gyud mo sa tinuod, ang tinuod nga istorya naara nato mga pastor. Dili sa mga member. Ay kung committed gid ka mo follow naman na imong mga members. Makita nimong blessing. Sa una bitaw, wa mo ko mag-expect nga gi-bless si Ginoo ni daghan ang tao. Niya ni daghan ang wala ko maguna-una na. Pero makita nimo ang trabaho si Ginoo sa pag-support. Na i-bless po ang mga members, i-bless ang mga business, i-bless ang mga trabaho, ang ilang mga anak, mga profesional, makatrabaho. Makita nimo ang blessing. Kay bulungan gigayang Ginoo, tinud maginang pulong sa Ginoo, amen? So, sa ato mga pastor. Wala na sa mga member. So magsugod gid na sa ato, dili na magsugod sa mga member. Akin niya mong simbahan di mo support, ikaw, pastor. So mao na siya ang tinuod. So ipugnan nato ang blessing sa mga members kung dili ta mo support sa mga missionaries. Kita pud mga member, daghan na tagunon. Siyempre ang tithes, di man nimo, iuli nimo ng tithes. Ayaw, i-appeal. Ay mong mission giving sa imong tithes, lahi na siya. Mission tithes niya, mission giving nimo, imong first fruit, niya imong love offering. Lahi na siya. Ayaw kadlok. Don't be afraid paghatag. Ang Ginoo ra mo bless niya na kami bitaw. Pero miro, hadlok ko, pero pulong mo ni si Ginoo. So nagkadugay. Last year, among gisuportahan 81. Ka-missionaries karon 109 na. Pero kanang 109 murag moabot na 115 sa dili pa mo tapos karon tuiga. So, ang sikreto ni ani tuman lang kita sa sugo sa Ginoo, amen? So mao na ang pinaka-importante. Usahay makaminos sa atong simbahan pero ang Ginoo biya mi tagiya simbahan. Ang Ginoo ay mo support. Ang Ginoo ay bahala sa tanan. Now this time, mubulang nga akong mensahe. Let us all stand up and let us open our Bible. Please open your Bible, very common verses. Siguro very common message nga akong pagadaton nining kagabion. Kini nga atong foundation sa atong missions conference. Please open your Bible in the book of Matthew. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verses. Matthew chapter 28 verse 16 down to 20. Siguro ang mga pastors memorize nila ni. Matthew chapter 28 verse 16 down to 20. Now, the Bible says, mo follow mo, palihog, pinagi sa inyong mga mata. Matthew
chapter 28, verse 16 down to 20, the Bible says, then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshiped him. But some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Heavenly Father, Lord, once again, we come to your throne this evening. Thank you, Father, for this another privilege that you have given to us, that we can continue to worship you in spirit and in truth. As we come to your throne this evening, please forgive our sins and cleanse all iniquities of our hearts. Father, nagampo ko kung doon sa mo, doon ay kaluyahon, liguna Ginoo. Bisan pa, nga matagusan namo mga pastors, members, nga mahimo kaming committed sa pag-support sa mga sa mission o sa mga missionaries. Lord, isaling namo among serbisyo karon. In Jesus' name we pray. Amen. Palihog manglingkod. Kung nakainomdo mo, usa sa mga inventor sa Coca-Cola, 1886. Sa 1886, usa sa mga inventor sa Coca-Cola, mao si yang pangalan, ang yang pangalan niya ni si nakalimut ko siya pangalan. Kini siya, mao ni siya ang nag-invento sa Coca-Cola, si Dr. John Pemberton, a pharmacist. Ginbinto niya ang Coca-Cola. Grabe, 1886 pa niya ginbinto, pero kay bulungan kayo ang Coca-Cola. Na-will nun sa tibuok kalibutan. Pero kung i-compare nimo sa Great Commission, dugay ra ni gihatag kang John Pemberton, dugay ra ni kayo. Pero kay bulungan kayo, nakusog ang pagka-will nun sa Coca-Cola, bisan asa suok sa kalibutan. Kaila ang mga tao sa Coca-Cola. Ingon pa sa mga missionaries, gikan sa Cambodia, ingon pa nila, ang mga tao, kaila kang Jesus Christ, pero kaila sila sa Coca-Cola. Nayo sa kang missionary, nayo sa kang businessman, taga Sri Lanka, na-meet na ako sa Davao. Sa tanto na mong istorya, ni-try ko og share sa pulong si Ginoo. Sabi niyo, huwag yapon sila kaila kang Ginoong Hesus Kristo. Can you imagine? Daghay mga tao sa tibuok kalibutan, huwag pag yun kaila kang Ginoong Hesus Kristo. Unsa may problema? Unsa may problema nato nga mga Kristohanon? Unsa may problema sa church? Why? We cannot penetrate sa uban nga mga lugar sa laing nasod nga ang Coca-Cola gani niabot man gani. Nay dakong problema sa atong simbahan. Nay dakong problema sa mga Kristohanon ngano man nga wa pa magyud niabot ang gospel sa ila. Can you imagine pila man ang population sa China? Di ba mudagan na sila 3 billion? Pero tindaghana kayo ng mga tao, pila lang ka mga missionaries ang niadto dito. Gamay lang ang mga missionaries nga nakaadto dito. Na usa ka missionary nga among gisuportahan si Pastor and Mrs. Paclibar. Nag-mission sila sa North Korea. Pero wala sila kasulod sa North Korea. Asar sila kutob, diya sila sa boundary. Nga naman, lisod ka isudun ang North Korea. Kung nakabasa mo sa Facebook, di ba, na iNews, nga 90 o 50 kabok nga mga Christians dito sa North Korea nagbasa sa Bible, gipamatay ni Kim Joo. Grabe, di yun kasulod ang missionary. Pero naay mga Christians dito nga sikreto lang. Ang mga missionaries kutob lagi sa boundary. Siguro tungod sa kahadlok. Tungod sa kahadlok, bahin tungod sa kalisod, ngano nga ang gospel wa pa magyud ni abot sa uban pagid nga mga nasod nga mao magid na gikinahanglan karon sa kalibutan. Now balik ta diri sa atong mensahe. Makita nato nga ang Ginoo after His resurrection, makita nato sa Biblia, sa nang nabanhaw siya, gisabot niya ang mga disipulo o mga Kristohanon nga magkita sila dito sa Mount of Galilee. Aron nga, sa din magkita siya, i-challenge sila sa ngitawag Great Commission.
Sugi, walian sila ni Ginoong Kristo nga panlakaw kamo, pamutismo kamo sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu. Now makita nato sa Biblia siguro unsa maging ang rason. Ngano man nga gahi man o dugay man gyud kasulod ang pulong sino labi nagi sa gospel. Nayupat kabutang atong higutan karon. Ang mensahe nga akong pagadalon karon sa inyong tubangan, 4 things we need to do in order to obey the Great Commission. Kay ang Great Commission karon murag wa lang kaya na sa uban ba? Bisan pa sa uban mga churches. Ang uban muna na. Makayon ko ang uban ani bakita na sikreto basta panalangin. Ang uban ani gibless na pero ang uban nakatulog paghapon. But 4 things we need to do. Atong buhaton para nga maabot gid nato na sila. Unas tanan nga atong makit-an dire sa Biblia, verse Matthew chapter 28 verse 18. Yung Panginoong Kristo, and Jesus came and speak unto them saying, all power is given unto me in heaven and earth. 4 things we need to do in order to be the Great Commission. Number 1, trust the giver of the Great Commission. Bisag lisod, bisag hadlok, bisag apiki, bisag naay, unsa ba kana diya, kapit o sa kinabuhi, pero salig lang sa giver, sa Great Commission, nga mao, si Ginoong Kristo. Why? Because Jesus Christ is the most powerful God. Gamahanan sa atong Ginoo nung mahadlok ka. May lisod kay gamahanan ng atong Ginoo, maka-provide, maka-support ng Ginoo kanato. Usahay na ikahadlok ta sa paghatag, usahay makahadlok kita, nga mo-commit kita sa pag-support sa mission, ngano man. Tungod kay, siguro, sa mga tawhanon ng Panginoon, but remember, our God, Jesus Christ, is the most powerful God. Sa ka-missionary, nag-adto sa amo, si Pastor Artita, si missionary Artita, I don't know, nakapit sa inyo. Askang lisura dito sa lugar yang giadtuan. Ang lugar nga giadtuan, sa patong nga lugar. Kayo nung ka, Pastor Artita? Dili. Si Pastor Artita na, kalimot ka na yan. Nepal. Kuya, kaya ang sa Nepal. Kay, yung paniya sa Nepal, walay minteryo. Ang Nepal kuro, ay minteryo, kaya mga tao dito matay, sunugon man. Niya, pagkahimong abog, ilabay lang suba ba? Ilabay dito. Siya, ang among kinaboy, murag mo na gini mabot panahon na. Maabot sila dito. O niya, mga tao dito, yung niya nga, mga baho, gyapon ang mga tao dito. Ang mga tao, lahi, ang pamaagi niya, siyempre, dagan sila Diyos. Ang ilang Diyos ito mga mananap. Takang kayo mga unggoy dito, magsuri-suri sa kadalangan. Dito sila. Askang lisura nga lugar. Pero, murag, mga na ilang kinabuhi. Makita na ako ba, fairless, wa sila kadlok. Bisan pa sa ilang future, wa na sila kadlok. Gisalig na ladaan sa Ginoo. Pero mayo na nga klase sa kasing-kasing. Nga naman, tungod kay, kini mga tao na siguro wa sila kadlok, tungod kay nagsalig sila sa gahom sa Ginoo. Gamanan man kaya nga atong Ginoo. Nagunahon ako, nag-abot ko sa San Francisco way back 1987. Nag-graduate ko sa Bible School. Uyog sa komisis. Sige, sugod na sa San Francisco. May nailan nga mga tao. Yun, may nailan nga mga tao. Hatag tracks, Bible studies. Unya, nay nangaluwa, santur, gitagaan mi sinog. Gamay nga, balay nga, tiguman, hantur nga, nagdako-dako. Hangtod nga na-organize. Hangtod na support mi sa mission. Katong biling kapila to maguba. Hangtod ka 4 buwan, dako-dako na po. Hangtod katukod mi, gym pa to. Ang gym na mo karon, gimo na po na mong simang, kaya di na may paigo. Pero kaya bulungan kaya sa nga tanan ng Ginoo. Ang sikreto diya, salig lang sa gahom sa Ginoo. Why? Because our Lord Jesus Christ is the most powerful God. Mo nang sikreto. Sahay mahadlok ta. Tawar magita tinuod, bisan ako na ako'y kahadlok. Pero hinumdumi, kinsa ka ng Ginoo nga nagsugo, kinsa ka ng Ginoo nga naghatag sa Great Commission, very powerful. Limtan na to ba? Kita gusto rin pa gahom-gahom sa unan mo, so apata maluwas. Pero kiningatong Ginoo. Sa unan ka, ang tao nga mutuog musalik, automatically maluwas ya. Grabe ka, di ko makatuo mga unbeliever. Luwas na mo, buhi pagani mo. Ingon niya, nakagamanan ng atong Ginoo. Bisag buhi pa, luwas na. Bisag buhi pa, sigurado na mo ato straight. Mubita rin siya, all, siya nang kanang gahuma, all power
is given unto me in heaven and on earth. Basta may Kristo ka, nidawat nga Kristo, walay problema ang langit. Why? Because si Ginoong Kristo mo'y dalan sa langit, kumutulag, musalig ang tao, sigurado kid siya maluwas kay ang tanang kagawaman, gihatag na sa langit man ug sa yuta. Dili sa kalibon, wa say problema. Kagamanan na ng atong Ginoo. Depende na nato unsa na to pagtuo ng atong Ginoo. Unsa imong pagtuo, imong pag-apply mo gawas gina kay gamanan, di maginamuhal ang gahom sa Ginoo. Mao ra nang makita nato diri sa Biblia. Ang ato ani pag-apply o pagtuo, usahay no bisa kita mga pastors, ay panahon ng makuhangan ta sa pagtuo. Sin ako na panahon ko makapadayon kami ni ani. Nay among mga membro nga siyempre may commitment kami. So naay member namo nga ni-commit siya in 1 month, 12,000 ang iya. Naapay uban 1,000, naay uban 2,000, naay 5,000. Uni agawas guna silang tithes, siya nang kanang imong 12,000, wa pay labot imong tithes, wa pay labot imong kanang uban pa diang nga love offering. Wala pa na hilabot. Tanaw na ako ning bayana. Padayon ka ni. Pero kaluoy siguro ka padayon man. Kay bulungan kaya ba? Ayaw mo kahadlok og commit. Maghatag mo, ayaw mo kahadlok ana. Ang Ginoo nay bahala na. Ang Ginoo ray mo provide niya na. Gamanan man ni atong Ginoo, mangita siyang mga pamaagi. Pag iyo si Ginoo, give and it shall be given. Hatag o kamo paghahatagan. So kinalang gidayta nga mo hatag para tagaan ta pirmi. Unsa may ato ihatag? Unsa may ato ihatag kundi tatagaan sa Ginoo. Tagaan gyud ka. Mayo nang maghatag ka, kay naa kay paabuton nga pananatanawa, ihatag na nga simple nga illustration. Kanang mga makailimos diya, ato kog Davao, sakay ko sa kusyanan, mga makilip dagan ako, maglinya ra gud mga bata, mga tigulang. Say, maluy ka, mohatag ka. Sunod tuig, mura gyapon. Huwag yasinso na sige pangayo ba? Nalain na lang po na akong klase ng sekanan. Lain na pong klase, mura gyapon. Ako nga nangatag, ako may nasinso. Ani, kini akong gitagan. Huwag nasinso ba? Way pag-asinso. Pero ikaw nga maghatag, ikaw mo yung asinso. Kinsa may mamintin paghatag nila kung di ka mo hatag. Nya, kinsa may mamintin kung di po ka panalanginan giga sa Ginoo. Di gyud ka pahutdan sa Ginoo. I-bless giga sa Ginoo. Nantong miyaging missions conference, na may pastor, ang leadership seminar, among speaker, si Pastor Cronel. Para na ako si Pastor Cronel, bago yung sakyanan. Yung sakyanan nga, sa putong nga lang, minsan ka na ako, yung sakyanan, Toyota. Anang, brand new na yung sakyanan ba? Siya, ikaw nga, pagkaman sa atong missions conference, mupalit ko siya, uban ko siya, sige, ang ipalit nga sakyanan, kining Mitsubishi nga Outlander, pero dili giningon nga, manag slightly used la, 2008 nga model. Ikaw kailangan nga na ako siya kaya kay siyempre, dagay mga bisita, mga pastors, pero kay bulungan kayo, nangabot na siya ba? Wa man ako na-expect. Muna kay bulungan kayo. Muna sikreto sa blessing pag musuport ka. I-bless gig ka sa Ginoo. Di gyud na mapungan. Bisa kung saan pa, mugawas, di gina mapungan, kay saad ang Ginoo dili ka mo makak. Kita permit ang makak, permit ang musipyat, kung atong Ginoo, di gyud ni musipyat. Naay mga member nga, bisag kalimot na ko ba nga, gawas na niya, na sa laing naso nagtrabaho, sila may dumdum nga, pastor, magpadako og tithes. Kay bulungan ba? Uy, abi na ko, di na gini. Pero, mupadaman, tabang man. Unya, ang sikreto sad, pag ikaw muhatag, kanang simana pag church kanang apil ka sa mission mo hatag ka katupong mga tawo nga lang ikaw mo'y pangitaon pod di ayaton sa imong simbahan munay dako nga blessing kay bulungan man na mag-support sa mission experience gina nako kay bulungan kay sa ngatan mo na hinahinay mog support sa mission amen ayaw gimo niya palanggaon ninyo mga missionaries kay kana sila gitawag sa Ginoo kana sila. Kami na may sa akong balay nagpabuhat ko og room. Prophets room. Pag naimat, ang dito matulog. May mga missionaries dito matulog. Kami mo pagkaon. Unya,
Kung naay mo ato dito nga pastor, kung naay mo survey, pwede na mo. Dito matulog, pwede. Kung naay, pwede ubanan. Tagaan, gini mo na sila og chance, kay tao mo na sa Ginoo. Hindi na tamaguna ng kuan. Ang Ginoo gamanan kaayo. Matingala ka for how many years? For how many months? How many years? Nimong suporta, makita nimo ang trabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi. Makita nimo ang panalangin. Makita usab nimo ang mga members, giunsa sila sa pag-bless sa Ginoo. Giunsa sila pagtrabaho sa Ginoo nga sila makapadayon sa pag-support. Kada tuig mo increase. Among suportahan. Kung dili ta mo give up ni ani. Ako wa na kita di. Mursulti ra ta sila wa naman sa taman ni. Pero kaluoy sa Ginoo wa man gyud. Nga naman, gamhana na nga ito, Ginoo. Kinsa may dato, ang Ginoo mo'y pinakadato sa tanan. Narana sa atong narana sa pag-apply nato sa pulong sa Ginoo. Nakita kayo mga pastor man, kita mag-una. Amen? Nagamay mga pastors diri. I wonder, na ay mga missionaries, na ay mga pastors sa, tingala ko si Pastor Toquero, last missions conference, among speaker, si Pastor Toquero. Siguro mga 60 siguro ka mga pastors nagtambong. Kuap. Palit kong motor ka ng buy one take one nga motor. Unom ka buok. Kini, ako ni pa-repair, pari-paripahan ako kaysa makuan missionary ato ni hatag. Kining duha bilin, kining duha kining upat. Wagi kong mag-expect nga nagpalit ko tag 5,000. Buy one take one man 10,000. Sa ato pa nahulog lang tag 5,000, wa ko mag-expect. Nga, ang usta pa rin mo gasto pa ng 16,000. Pinagasto ng baguantan, 16,000. Kini, 15,000. Kini, 12,000. Kini, 9,000. Pangatol ko. Dako pa itong gasto. Nani karon kaya kayo mga pastors, pero i-provide na mangyapon sa Ginoo. Ali pa yung mga pastor. Iripa-ripa. Siyempre, dalag itong upat ka mga motors dito nga among ipangatag sa mga pastors. Pero may bulong ka. May bulong ka sa blessing. Ang Ginoo ba? Dugay ra nato igiwali. Dugay ra nato igibasa-basa. Ang problema lang walang nato gi-apply. Say mako ang kunon sab nato sa ako kung manako ni makita sa una. Tawor man gisab ta. So, ang kunon sa nato sa ako pero naagi di ay kay dili man mahitabo nga ang pulo sino dili niya tumanon man gina niya o kay ang Bible nagsulti gamanan man siya di makabuhat siya bisag unsa. Wa may problema, walitas kaluwasan kay perminti man ang kaum sino muluwas man gid ang tao, muluwas man gid ang Ginoo sa tao basta kay muto musalig siya. Wali ra man ang ato. Unas tanan nga atong makit-an diri, 4 things we need to do in order to obey the Great Commission. Kaya kini magong Great Commission. Di lang ni sa atong lugar na naglibot-libot. Tibuok kalibutan. In fact, ingon ang Ginoo, and this gospel shall be preached unto all the world, then shall the end come. Sa ato pa rin, nag-agad din sa atong pagwali kini ay. Yung sa Bible sa 2 Peter chapter 3. Di ba? Ang Ginoo dili ingon nga langan-langan sa pagbalik. O dili siya bakakon siyang saan, pero gusto lang niya ang tanang tao makaabot sa paginulsol. Naon saan man sa pag-abot sa ginusol kung dili ta muwali. Kung kutob ra sa atong lugar, kailang muadto sa uban pa nga lugar, muadto pa kita sa laing nasod para kay ang Great Commission dili sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, go ye unto all the world and preach the gospel. Na kay go ye unto all the world, kung dili lang kakutob sa Bohol, kung dili lang kakutob sa Pilipinas, kung dili lang kakutob sa China, kung dili ka makabot sa tibuok kalibutan, pero patakatuman. Patakatuman. Dako kayang scope ba? Ang ato, ang siya atong mahimo, ato lang buhaton para sa Ginoo. Amen? Amo mo lagi, ayaw lagi ka problema, kay kining atong Ginoo gamahanan kayo. Gihatag na ko niya gihatag siya ang authority in heaven and in earth. Unas tanan, trust the giver of the Great Commission. Salig lang gud ta sa Ginoo God. Manay problema kung di ta magsalig. Not only trust the giver of the Great Commission. Number 2, nga ito makita diri in verse 19. And Jesus came and spake unto them saying, all power
is given unto me in heaven and earth. Verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Not only trust the giver of the Great Commission, and also follow His command completely. Sa may command sa Ginoo, go ye therefore and teach. Ang atong trabaho, mutudlo sa kaluwasan. Dili man kita mo imuluwas, amen? Ay, follow lang na, mutudlo ka. Askang lisura, oy, muadto ka na mga pare, makita ginako ang kalisod. Kaya pag abot nimo dito, siyempre magtuon pa ka sa ilang pinulungan. Askang lisura ka ang sanan. Unya, lahi pa ilang culture to, lahi ang ilang mga pamaagi. Dagan pa kay tunan. Mo-adjust ka pa. Dagan kay adjust uno nimo, pero kay bulungon kay muadto gihapon. Gibutang gina sa ilang kasing-kasing sa Ginoo bang muadto sila nga peerless sila. Kaya ako tinuod na naagi panahon anak ko dili ang panahon many times nga nagplano ko nga mag-mission ko otro. Kasi kuno na kung mission ko otro medyo taas-taas na ang edad. Kining taas-taas na to edad dagan tay bati no. Lupig na ta sa mga batanog liniw ka mo sakit atong hawak. Sakit ang atong kamot, medyo lisod na magsugod. Kaya di na basta-basta mag-establisher sa trabaho. Nawa si Pastor Richard karon halos siya pa imong panday, siya pa imong trabaho, di man na pwede nga biyaan mo na. Kaya mga taong di pud ka maguna, mao po na ang gibuhat namo dito sa San Francisco. Ay kapoy kaay sa nga tanan. Muna maingon ko nga kadugay pag ka-mature na akong anak kay papulyo na nato. Papulyo na to, ingon siya nga siya di. May eskwela ko sa laing lugar, ko ayaw pag-eskwela sa laing lugar. Dili ra ka San Franz, say uno na niya nga. Dili ra ko San Franz, unsa man ang eskwelahan diri? Kunya, siyempre, ang iyang mga classmate kay naman sa eskwela medyo arang eskwela niya classmate medyo mga dagko po nga kuan ba niya. Maibog siya. Kuhay na kadto. Ay na kadto dire kara. Kay naa na mong gamay nga orchestra, ikaw ang dala diha. Niya kung adto ka unsaon? Na siyang people. Di pa sugod na ako dala. Niya, unsaon man kumulakaw ka. Magliso na po ko ani. Na usay ang pastor, musalig man sana kay ang anak maguna apirmi. Hinaot, pauntan na yung mga young people nga muhatag sa ilang kinabuhi nga dutot gyud sa Ginoo nga magpaluyog sa pastor. Dili paluyo pag tuklod kundi magpaluyo para sa dimbuhaton sa Ginoo. Ang taingon niya na mga young people bang muunog gyud. Magtudlot ang organ pag human wala. Makadiscourage kayo. Paghuman pangiskwela, wala, manglayas na pod. Ang among lugar, dili man na siya syudad. Among lugar, lungsod na. Gamay nga lungsod. Kansi kayo mi. Kansi kayo, ting abri, kay mga people, mga wala, mga to sa laing eskwela, laing lugar. Unya, pag nagtubo na po ng mga membro, mga to na po sa laing lugar, manarbaho na pod. Kansi kayo, kung negosyo pa. Askang kansi ya. Unya, kung di mi mo banat, o suluwining di mo banat, o visitation, mahotdan big mga members. Pero tingkan siya, hayahay ka nang nasa sentro. Kay dawat limpyo raman na sila. Abot ito. Ala, transfer membership sa sila magsuluwinig. Mudaghan man, pero ang taga baryo-baryo, taga lungsod-lungsod, di mudaghan ba kay makuhaan man pirmi. Una ko mag-mission ko, pasintro ko Davao City, Utro, kung mag-mission ko, pero di naman po makaya. Kansi gyud ang taga-baryo, kansi ang taga-lungsod, muna akong ibuhat. Kaloy sige, ang mga tinan, padulong 300, 400, pero siguro kung siyudad pa, pasing mo abot na may 1,000. Lahi yun ang siyudad, kansi kita sa taga-siyudad, kansi kita sa mga dagong lugar, kaya dito mang eskwela, dito man narbaho, kita igo lang ta, sa bagay, sa ganti, sa tubangan sa Ginoo, sa reward, di na mabutal kansi noon. Pero, kansi sa offering ba? Kansi sa mga tao ba? Munang nausong na lang karong white transferize na membership, hantod na tao na inunang doktrina nga anak na, di mo na mao. Di man po na mao. Tungod lang niya na ang mga pamagi, imo na nang nganong ipanghatag ko man ning akong mga anak. Wa man na gipanghatag yod. Kitang tanan mga anak man sa Ginoo. Pero saon lagi kansi ko ani, kansi ko. Magyapoy alkansi ana. Kay kami lang kung member na mo, dagay may member na as Butuan, dagay may member na as Cagayan.
Saon taman. Pero sagdi lang. Magugi mo nang, digid pwede nga muundang ta sa pagsuluwining. Digid pwede nga muundang ta sa pag-Bible study. Permanente ang suluwining, permanente ang Bible study para na mga luwas, kung na mulakaw, na pabilin, niya, maliko no sa mga katawan si Ginoo. Kung bisan nga, kamatikor mo kung magsuluwining mo, kamatikor mo kung mag-Bible study mo. Ang uban, ako na matigdan ba nga, sa digid maluwas, man di mga luwas, di madang simbahan, pero naapoy, wa na sulti, pero naadi ito, puli dito, na ipuli, iblis mangyapon ka Ginoo. Basta kay mukugi ka. Ang importante, nga muhago ta, kayong pa sa Bible, your labor is not in vain in the Lord. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. God is not unrighteous to forget your labor. Di niya kalimtan ng atong mga kago. Ago lang ta, di lang ta magpagulp, di lang na ang ginuuray mo trabaho. Ngayong panahon sa may sikrito, nga mutubo imong simbahan, marag wala may sikrito, anak. Importante lang, mo trabaho lang ka, so, hard work. O niya, honest lang sab ka. Kaya, bisa pa kinsa, na yung mga great preacher, great pastor. Bisa kung saan nila pagpanginambog, pero ang Ginoo magi mo inihatag na, importante lang, buhato na natong responsibility nito. Go, teach. Kaya ang Ginoo may muluwas. Siyempre, magkugi kita. Magpastor ka, mamita itong mga Bible students, ako silang itudluan. Kamo, niyapa mo sa Bible school, ay mo sige tulog-tulog. Matulog gani mo nga na nagtuklo niyo, nag-encourage mo gawas, aya pa ka kung magpastor na mo, wala na yung mag-manage, wala na yung mutudo, ikaw na dito, matulog ka na lang, wala kayo mahimo sa ministry. Sa ka-missionary dito, graduate sa amo, tapulan gito, numero ng tapulan. Pagka-graduate magyapon. Mission da yun. Sige. 5 years na lang. Huwag klaro trabaho. Niya kay, ingko nga, 5 years, after 5 years, kailangan ma-organize na gin mo, pinakataas na dapat 3 years. 5 years na, undangan na gin na. Undang siya, bali na po sila yung lugar. Sugod na po siya. Anton, ibalik kay mo work sa siya si Mana. Tugutan po na ako. Anton nga, badlungon gid. Anton nga nawala. Wagi kay mahimo. May mga pastor rin bago mag-mission, tinapula, wagi kay mahimo. Wagi kay mahimo. Ingon pa sa among asbana, sa among membro, ingon siya nga, kini pastor, para lang ni sa mga tapulan. Kami niya, ang pastor, way trabaho. Domingo ra mo wali. Puwerting sayo pa ka. Kay dakan kay trabaho sa pastor, bisag katulog na imutawag. Na manawag nga mga member, na manawag nga pastor, na manawag nga paluapon, walay pahulay ang pastor, 24 hours na ang serbisyo sa pastor. Available, kita mapasok kina available ta. Pero, kamo saan mga magunaw, kamo lang ba yung magunaw na isa ni palabihan. Grabing trabaho sa pastor, no? Simbahan, kayon ko, grabe yun. Kay, sa una, pag-abot na ako sa San Franz, daan naman ng simbahan sa Southern Baptist, daan ng simbahan sa Primo Methodist. Kami, wala pa yung simbahan. So, nagtanaw ko sa Southern Baptist, siya pastor diya. Kami, wala pa. Karon nakatukod mi og, tawag mo na, padako-dako, nakatukod building, tulo maka-building na diya. Upatanan, pati ato ang personage na mo sa una. Pero ang ilahan itong karmurang yapon. Huwagin magtubo. Kay, kanabi ang Southern Baptist, kanang fundamental, congregationalist na sila. So, ang pastor maghuwat ra, kung sa may plano sa member, o may plano ang mga member. Ang pastor mo plano, ang pastor magyapon mo una pagliyok. Kamo, basta mo liyok na ganyan, pastor, mo follow mo, sunod mo. Ayaw ni pag-agree yung pastor. Matay na. Gali. Ayaw niyo pasagri ang pastor. Di ba po, ang pastor maging mag-una, kaya di man po manunod ni uman. Una gito sa iba. Kaya mo man na among trabaho lagi. Tagsara maging makasabot nga sila may mag-una, di man gina kasagara kami maging ang muna. Di kinyo pasagdan. Pero wagad hantod karon. Ingon na sila nga ako kuno nakakutkot kuno bulawan na, nakakutkot og antik, nakakutkot na kuno og treasure. Mga yan lang mga istorya dito.
Si Pastor Solomon, kot-kot nag-treasure. Wa sila kay bang atong treasure. Tuwa sa taas, amen? Wa sila kay balo. Makita nato diri sa pulong si Ginoo. Trust the giver of the Great Commission. Not only trust the giver of the Great Commission, number 2, follow His command completely. Simple lang. Simple naman na. Ako dagi kumaingon nga, kaya nga tawahan na, kini nga pastor ko ani. Ang sikreto, naa sa Biblia, gribil naman tanan si Ginoo. Ang problema lang nato, kita ang pag-apply. Kung di kinintawan ng mayong tao, gini, murag, sa akong pagunaw na, ang mayong Ginoo, ramagid, instrumento ramagid ta. Instrumento ramagid ta. Unsa man ta nga, otro putang, na ikakuangon, otro putang nga, doon ay kakulangon sa kaibalo, otro putang nga, na kaluyahon sa panglawas. Mo na ang Ginoo ra gid ba? Kung angayan po ka i-bless, i-bless gid ka sa Ginoo. Unsa pag i-bless nimo nga ang imo ra pong kaugalingong Ginoo na. Lahi ra ba ning atong kinabuhi? Ang atong kinabuhi is for others. Muna ingon pa ni Christ, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kanang pangunuan ni Kristo, unta ma-transfer na, unta na sa tunguna nga mahigugma sa kalag sa tao, willing mo suffer, willing mo trabaho da sinubuhaton sa Ginoo. Ang panguna ng tuwa sa taas, unta mo transfer, unta na sa tunguna, pero dili maka-transfer sa itong panguna. Karon may Biblia na kayo mapuslan. Di na gani makabasa sa Biblia, pero abti kayo mag-text-text, abti kayo mo tanaw sa internet, abti kayo. Sa di pa mo tulog, mo open sa Facebook, mag-text-text, pero wa gyud ka ba sa Biblia? Wa gani kaampo. Ang tanawon, internet ra, computer ra. Ang tanawon, cellphone ra. Pagmata, tanaw na yung mensahe, tanaw na yung internet, tanaw na yung, na gani, kalimot na gani siyang Biblia. Saon man ni muna tagsan na nagitawagon si Ginoo karon kay wa na ang mga young people. Ang una-una, layo ra kay si Ginoo. Saon tawagon pabaka ni mga young popula ni? Mura di na matawag ba kayo? So tawag ani nga ang una-una hugaw na kayo. Kasing-kasing hugaw na kayo. Napay na yung mga tungtugol sa cellphone nga. Good night. Sweet dreams. Niya sa mga chup. Tiyaw mo ka na. Murag baboy na. Cellphone ba kanina ha? Wa pa kayo na sa personal. Saan man mo na? Namapos na pabaka ni sa Ginoo. Magdi na mapuslan ba? Munang tagsan na lay manurinder. Sa nimbuhaton si Ginoo, yung pa ni Pastor sa Maylang, Ginoo nang daginot na. Pati ni mga gagmay nga tawag, ipang tawag na noon. Pati ning mga pangit, ipang tawag nang daginot na ginang Ginoo. Kaya ang Ginoo, stricto biya ang Ginoo. Sa Old Testament, stricto biya. May mga represent, ibang ka gamiton, imo ka mahimong press dito. Stricto, karon daginot na. Isaon naman nga, na may lain makitan. Pero ang kahibulungan lang, bisag dili ta gwapo, magwapo ta basta magpagamit sa Ginoo. Ako sa una day, pangit man ko sa una. Karon naman ko nagwapo. Lagi to. Katawa ko sa una sa Bible school pa ako. Siyempre, ang school namin sa Bible school, libre sa una yan, Bible school karon. Libre pa dormitory, libre pa kaon. Kastuan pa si man kami, wala. Mag-drive pa may motor para palit na mo bugas. Dito sa Capitol. Di, may panahon nga, di mi mahaw. Klase, di lami musaba. Musaba mi, magyapoy mo hatag. Sama na, di. Klase. Di, iniwang kayo ko sa una. Sayo, way paniod to. Sayo, mudagan ko ato ko sa mga gutom lagi kayo. Niundang na to among drive kay masaya mo kutob sa kauban sa classmate na ako. Masaya, ako'y drive. Karon kay na may pulis nga hubog. Nagsakay. Gihatod po tong burikat po, kuyog burikat. Siya nga, hadlok man to siya nga naon, kay pulis man kay hubog man. Uso biya sa una. So, yatog ko dito ha, yatog ko dito. Ko ay problema. Tatanaw niya ang mga naong ba?
Amo muna murag di kasaligan ba kay mga luspad, mga diwang. Tinood na. Patod siya. Na ito yung balay medyo hiliti. Patod siya. Di makasunod mo to dito. Siya yato namin dito. Gitiunan mi. Sula. Ito. Hubugman. Hatot in taon. Uli mi. Di naging kabuton si Ginoo mga drive ta. Kay tanang mamatay. Tanay madugay. Di na ta. Mo itong nangundang mi. Pero di sud. Wa may libre. Pero grasya lang si Ginoo nga nakatiwas. Mo to. Di kasaligan niya mo mga naong magmisyon. Niwang luspad. Pero kahibulungan. Kaya na si Pidya, tanahon, di man niya kasaligan. Ako sa hindi ko kasaligan. Mission ka. Basically, usahin lang dito kasaligan ba? Bata pa tanahon niya, mga gagmay. Pero kahibulungan kayo. Kaya kung magpagamit ka, sige no, gamiton mang giga. Siya nang kasi Pidya, dagay na yung mag-regard sa mga babae dito. Bago lang na ba? Sa nagpastor na. Sa una, wak magyod. Dili ra ba sa ko? Mura sag dili easy boy. Oh, hard to get. Pero siyempre, mag-agad manggay siya sa kabubuton sa Ginoo. Abi, dagay mga kahibulungan nga mahitabo sa atong kinabuhi basta muubilan ta sa Ginoo. Dagay mahitabo nga mga kahibulungan nga sa atong kinabuhi basta muubilan ka sa Ginoo. Muna sa ato naagite, siyempre taoran ta na mga butang atong kadlukan pero follow lang gyud sa pulong sa Ginoo. Remember the word of God. Nga kining atong Ginoo nga nagsugamanan kayo ni. Grabe kayo ni siya kagamanan. Makuratan good ang mga anbilor, grabe. Unsa man ang inyong Ginoo? Follow lang. Sa trabaho ang gihatag sa Ginoo sa ato, go, teach. Ana lang. Iyon ko sa akong mga Bible students, so mga workers nga, murag, makataas-taas na itong nila, di na ako pirmi, makakuyog-kuyog sa inyong mag-visitation pirmi. Kamu, taga-anaw, leader, kay, sa lagi kay, kining, kita yung mangunay, kuyog yung mga sakop. Pero karong murag, naay mga panahon kay tungkol sa kadaganan sa trabaho. Dagay trabaho ang pastor. Pati daganan ang trabaho sa pastor. Kung wala kay mga plano mo na, huwag trabaho. Kung wala kay mga plano sa imong simbahan, kung wala kay mga kuan, blanco ka, sa pilusit, pilusit, niya na po dito. Ayaw una sa imong trabaho, simbahan, aron na kay agi. Unsa man nga missionary ni nga, kada pilusip ni amang gini. Bisag ginagmay, tuwa, bisag doon gamay, tuwa na po. Dili mo trabaho sa ka. Gahin ang panahon. Di pwede po nga di ka magpilusip, di ka magkuyog, naagya po na, pero imong priority ang imong trabaho. Kaya kung di mo na i-priority, wagi kay mahimo na. Wagi kay mahimo sa imong trabaho. Muna nga ito, makita diri sa Biblia, 4 things we need to do in order to obey the Great Commission. Trust the giver of the Great Commission. Ikadua, follow His command. Simple naman yung command. Go and teach. Isod kayo ang Muslim, himuon ni mong baptist. Ang wa maluwas, himuon ni mong maluwas na. Disod kayo. Kaya ni mga Buddhist, disod kayo. Himuon ni mo ni silang baptist. Himuon ni mong tinod nga Kristoan. Disod kayo na nga trabaho. Go and teach. Ang Ginoo bahala niya ng mga butanga. Palo lang yun, sige sulti si Ginoo sa imo. Masaya, magunahuna mga tasong galin, mas-selfish na dayon ta. Ayaw, trabaho lang. Ang ipatrabaho si Ginoo sa imo. Ang Ginoo bahala. Niya, magtanaw ta sa uban, ni tubo na sila, nidagan na sila, dako na ilang offering. Ayaw, Ginoo niyo na ka na offering, mugawas na basta mo trabaho ka. Kanang tais, mugawas na. Huwag ko mag-expect. Niya mga member, maadto sa namalin na, pero padagya po silang tais. Siya man 30,000. 20,000. Mga member na, saguan na diya ba? Kahibulungan kayo, ang Ginoo may kamamunahon na,
Kung mo trabaho ka ang Ginoo gin provide na. Kung mo support ka, mahibulong lagi ka sa trabaho sa Ginoo. Mao ra nang sikreto. Kay gamhanan ba gid kayo ning atong Ginoo. Trust the giver of the Great Commission. Follow His command completely. Yung pa ni Pastor Andaya, sa mga missionary nga among gisuportahan, sa tribes na siya nga, sulti siya ba nga, gamay ra maning San Francisco, dili man ni syudad, pero nakita na akong ilang pagtabang. Sila na pinisulti. Siya, Pastor, bahan sa Mindanao, bahan ko dili. Ayaw pag kay mawota na. Basin hindi na pitong side dili ko. Amot lang o kay balo. Siya, ko dili. Amot lang sa ila, pero basta kami nagtabang lang. Tamag-isgot ana. Pero ang tinuod nga istorya, sikreto ra gid mutabang ra sabta sa dibuhaton si Ginoo. Ubi lang, ubi. Follow His command. Mao man ang command sa Ginoo. Go, teach, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pamautismo, siyempre, maluwas, bautismoan. Di biya na sayon. Kung imo na kung ang pag-ayaw dito, di kini sayon. Pero say lang, follow lang, ubi lang. Ang ginuray mo trabaho, anak. Pero magpa-discourage na ka, paluya-luya, wagi kayo may mo, anak. Dili mo gawas ang gahom sa Ginoo. Dili mo bless ang Ginoo. Kaya nga naman, nawat na nakagpagtuo. Di na pwede. Sa tubangan si Ginoo. Na, ang may tao, ma-selfish ka, nawa na gini nung kay mahimo. Follow His command. Unsay gisulti diri sa Biblia, in verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things. Kini, teaching them to observe all things. Number 3, hard work to teach and to equip the people of God. Hard work, trabaho yun. Kung maluwas na ang tao, dako, pakayo imong trabaho, anak. Paluapon pa ni mo na, tudluan pa ni mo na, nga kailangan mag-faithful sila. Sa una, pagkaluwas na ako, gi-follow up ko. Sa among pastor. Siya, Brad, nga nung waman ka ni Simba datong miyaging Domingo, nabago pa ko. Ano day, butanay di ay? Butanay ba di ay? Kaya kung magbut ba di mo kung di ko mo Simba? Pero kita pastor mo, paluap magkita, amen? O siyempre, wak ko kasabot. Butanay ba di ay? Na, tudluan man kita sa pagsimba. Tudluan ta sa pagsimba, sa insaktong pagsimba, tudluan ta sa paghatag og tithes na imo na ipatithes. Nga ipahatag nimo ikapulo, unbeliever man gani, di gusto magbaptize kay mahadlok mag-tithes. Hingon pa sa mga pagtulunan sa mga Chinese. Ayaw mo pagtukod inyong balay o business nga magtapad-tapad mo simbahan kaysa pungsoy di malas kuno na. Kayang simbahan hatag na simbahan di malas na sa pungsoy sa mga Chinese. Palitan no sa pagtulunan sa Ginoo. Kay kumuhatag ka, iblis man ka sa Ginoo. Tanaw ang Amerikano giver sila. Sila giblis. Kita sige dawat be. Di si kita mo'y maglisod. Ngano ikaw may tagaan nga sigiran ka pangayo. Kiyang supplyan ka tong sigatag kayo sa may hatag niya. Kung di supplyan si Ginoo, kita si pangayo, pag ang may tabo sa to. Kana laging kutob lagi dia mo rabbi. Di pa yan tabi. Ikaw mo iblis sa Ginoo, ikaw unta to. Kung kita na ang muhatag, ikaw na ang panalanginan si Ginoo. Hatag na sad. Mga baptist biya tayo, amen? Give, and it shall be given. Sa isulti si Biblia, it is more blessed to give than to receive. Asa man ka anak, kana muhatag ka, o kana ikaw hatagan mo. Ako ipapilin dito ko sumuhatag. Amen. Kaya kung muhatag ko, dili kinasako padulong, ay ako makahatag. Very simple. Hatag. Hingan na akong simbahan. Masin, ang atong offering, kay pati among tithes, gawa sa among mission giving. Depende sa mga pastors. Pwede mo, depende. Pero naman kita i-raise nga kwarta.
Usahay no, magtanaw ka sa need sa mga missionaries. Siyempre, naka-experience ka, nakaagi ka. Mas maayo man ang muhatag tayo, men. Support mo pa rin ang local missionaries. Siya ginagmay ra gyud, makita nimo ang blessing sa Ginoo. Kami unsa ra man pud mi. Among simbahan unsa ra mo namong simbahan. Pero ginahinay og blessing Ginoo. Kay naa diha ang sikreto sa blessing. Karon ang among simbahan na balkoni. Gawas nga dako, magdisyon mo puno sa among simbahan. Dako biya gyud. Jim Goody style. So ubos lang, di ka puno, nagipabuhatan na ako balkoni daan sa taas. Giridin na ako na daan, yung basa, na ay mga, nagya po yung membro nga, mo kritik siya po sa imo, siya. Wala nagsima, yung pa niya nga. Anong gitukod man ni pastor niyang balkoni? Unsa man hektan sa kanding? Hindi ako mo ka na. Hektan sa kanding? Di pa magkikaabot ang mga tao diya. Ay, pasag di sila. Itong among membro po sa una nga, nawala. Unsa man ni si pastor? Sig tukod sa biling, murag tubol nga nagbuwag-buwag. Ako siya kasabot sa pangununa ba sa pastor ang gihatag sa Ginoo. Nawala sa mong simbahan. Karon ni balik. Maglikay-likay ko, sunod-sunod naman yun. Diyan maging musimba. Kato yung pastor ang simbahan, gatuin ko, paluwa pa na, mong membro. Ako to nito sa paluwa pa na yung mong membro kay, gusto mo balik, bayi mo na ng membro. Agi, paluap niya. Di naman kay gusto siya mo balik. Ambot, ipangita niya ang pamagi sa mong simbahan, ang leadership siyang pastor. Siya, dira ko. So, diya ka na. Diya ka na. Nibalik siya. Di kayo pabugong, nibalik yun. Pa siya nakatransfer sa membership, pero siya, simbahan na. Simba. Hantong karon faithful siya, pero pa siya makatransfer sa membership. Puna na siya. Gahatag na sab. Gahatag. Manay kay bulungan kay sa nga tanan. Makita nimo sa pulong si Ginoo. Makita nimo diri sa Biblia. Hard work. Work hard to teach and to equip the people of God. Tagalin mo to, tudluan po ni mo tais, tudluan ni mo musimba, tudluan ni mo magsulwining, takang kayo eh. Takang kayo nga. Di basta-basta magtudlo ka og mga tao. Tudluan ni mo biya siyang pagsigarilyo, tudluan ni mo nga musimba sa insakto nga Diyos, tudluan ni mo. Higugmaon. Niya, ang imong igsuon sa pagto, higugmaon, bisa pang kaway, tudluan ni mo, pagkadakang nga tudlo. Madugay, mga wala lagi. Tinudluan ni mo, di ko kaya ni. Ang dili gid luwas sigurado gyud. Kakatong luwas mo pabilin magina. Manang mausab kay kini pa yun nga pagkausab sa tao di man na pagdawat sa Ginoo, di siya usab tudluan pa man na. Tudluan pa nimo na. Pero ang tinuod nga iya sa Ginoo, ang tinuod nga anak magpabilin gid na. Umudawat gid na sa mga tudlo hangtod nga magamit na sa Ginoo. Ato nang trabaho. Dili basta-basta oy. Ay kaysa to ang member katong nanaman siya ng simbahan. Ato'y kaisa nga namin fellowship, mangaon nami ba? Pag pangaon na mo, lakaw, uwaw siya ba? Namin fellowship simbahan. Akong itawagan mo, lakaw man ka. Siya nga, uwaw ko, pastor, ayaw ka, uwaw. Uwaw. Siya marag mataha na magukaroon, ayaw ka taha. Kaya, okay mangyapon nga diri ka mo simba. Okay na diri simba, pero wala pa matransfer ang membership. Okay na mangyapon. Pero karon dutot kid siya, dot. So makita nimo. Siguro naay mga butang sa Kristohanon nga siguro dugay lang kay makaton, dugay lang ka maka-apply sa pulong Ginoo tungod sa pagkagay sa kasing-kasing pero madugay makaton ra gyud madugay. Katon naman siya sa una, grabe kay man tayon. Himantayon kay sa ako, himantayon kay sa ako mga pamaagi. Kuto sige lag criticize sa ako. Pero madugay nakato sa silaing simbahan, nakita niya nga dako ang diferensya. Balik gid siya simbahan. Muna ka mo nga nagplano nga mo gawas kay di mo ganahan sa inyong pastor, ayaw na lang. Balik ra gyapon mo. Balik ra gyapon mo niya. Magdagandagan na si Pastor Richard niya magugukod gyapon mo. Ayaw na lang. Padayon lang support kay imo man ang pastor.
Kay balo ko, gipangita niya akong leadership. Di niya kaya tunto sa pikas. Kay ako may pastor. So, kamo mga membro, ay, sunod na mo. Kung sa'yo, follow lang. Ana ra. Kung mo na yung pamagi, sunduga yung pamagi, ay pagsundog sa uban mga pastor. Kay kanaman siya imong pastor. Muna ipruli ka, itong pastor na mo dito, kanang pastor na mo dito, pastor dito sa pikas. Ayaw, anak. Unique ka na imong pastor. Muadto ka sa laing pastor, pangitaon gini muna yung leadership. Balikan na ni muna. May ka katong pastor sa una nga naman. Kay naamagi kay makitaan nga dili maayo sa uban kay kami po naami mga weaknesses. Bisa mga gwapo na mi pero naagya po yung mga weaknesses. Nganong di mamo manoo? Naagya po yung mga weaknesses. Ana, may rasab na nga naami mga weaknesses kay basig himuon minyo ano Ginoo. Naagi may mga weaknesses gituyo na sa Ginoo. Kaya aron ba nga Ginoo ra mi atong saligan. Ginoo ra mi atong sundon. No? Iyon pa ni Apostle Paul. Follow me as I follow the Lord. So, kanato mga pastor, be sure po nga atong i-follow ang Ginoo. Ato makita diri sa pulong sa Ginoo. Work hard to teach and to equip the people of God. Siyempre, kapoy kayo na yung magtudlo ka. Ay, kay Bible School. Askan, kapoy na kayo kumutudlo sa Bible School. Kapoyan ako. Pero, kaloy, sige no, daga may mga missionaries na. Daga na yung mga na-establisar ng mga kasimbahanan. Pila nakatuig. Among Bible School na yung mga, sila, naga sila Bible School po. Among mga mission, na-organize, na po sila Bible School. So, kay bulungan kayo ang trabaho. Hago, trabaho magita. Hago kita. Kita mga pastors. Hard work. Work hard to teach and to equip the people of God. Din katapusan nga ito, makita sa verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Katapusan, nga ito, makita rin, believe is promise. Ang saad sa Ginoo nga, ubanan kita niya. Amen? Ubanan kita. Di kita niya biyaan. Di gyud niya pasagdan bisan asa ta padulong kung naay nagplano nga magparin mission siya moadto siya sa laing lugar ayaw kahadlok kay ubanan gid ka sa Ginoo ang importante nga tumanon nimo ang kabuton sa Ginoo sa imong kinabuhi ug di gyud ka pasagdan sa Ginoo suplayan gid ka sa imong pangalan proteksyonan gid ka sa Ginoo i-bless gid ka sa Ginoo ang importante nga mubilang ka mubuhat ka sa gipabuhat sa Ginoo kanimo ug i-bless ka sa Ginoo. Sa may ato kabalakan patay buhi, yan naman ta si Ginoo. Yan naman ta si Ginoo. Kabalakan na to. Kabalakan na to, nining kalibutan na. Hadlok ta mamatay, matay magigihapon ta. Patay gihapon ta. Nana magani mga warning sa ato no, pag magkatigulang na talaga ibat-ibat yun, mao na. Mao na. Kining tao basta magataas na edad. Imo na iyon nga life begins at 40. Tungod ba na ang mga balatian ba? Mo taas na imong sugar. Mo taas na imong cholesterol. Mo taas na imong uric acid. Makapalit na ka sa pagkaon pero di na sab ka kakaon. Ako makapalit ko bisan sa akong paliton pero ang problema di na sab ta pakaunon. Patimi-timion lang tagamay. Patimi-timion lang tagamay. Tilaw lang. Kay kung palabihan nimo pag-uli nimo, basig mo taas na po sa mot imong sugar, mo taas imong uric acid. Nagpa-check up ko sa doktor, sakit ang likod. Umiiyak mo lawas ba, kay kini laging liukan kaayo. Sigdo daw basketball, bisag taas na itong edad. Ingon na yung doktor nga, gisuyan ko, siya, pistol, kini may imong lawas ba? Okay raman na nga, medyo nahiwi gamay akong spinal cord. Okay raman na. Ang sakit-sakit diri pastor, kaning bukog, kung sa dagat pa ni gipang sisihan na. Pag 40 na ko na yung edad, kini na yung spinal cord mabukog, na yung mga hait-hait na. Kung sa yung pagkaon mamurag, na sisi ba? Muna dagang tayo, sakit. Labi na magtaas, okay rin, normal rin.
O bisa pag ako, 40 na kapin, iskriyan ko, pareha lagi ta. Ko mao ba? Sawa ko nahimutang adto. Niya dugos chiropractor. Alay masang teorya sa chiropractor. Kay i-plaster magina imong bones. Okay sab, kay naay pero yung saon agi tay bati-bation kay tinul gito yung gisulti. Magataas imong sugar, magataas imong kolesterol. Magataas imong uric acid. Na gusto ta mo kaon, makapalit ta bisa pag dubli yung kapila pwede pa pero di man ta makaon pod. Sa man nimo na. Alis na lang tayo sa funeral home. Naamang gina. Pero mga warning na nasa ato ba? Niya, damor nga magkatigulang ta, damor rin ta mudot-dot sa Ginoo, amen? Makata sa atong edad na gina dili na gina malalis. Makit-an gina sa imong lawas. Pero ang bintala kung mag-faithful ka, patason pa sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung magpalayo ka, mag-backslide ka, musamot, pero kung mag-faithful ka, I believe, i-bless pa, patasan pa sa Ginoo imong kinabuhi. Basta magpadayon ka, magmatindaanon ka sa Ginoo, kaya ang Ginoo biya magyapoy tagyas tong kinabuhi. Siya biya mo nagunit sa tong kinabuhi. Importante lang. Si Pastor Win, kapila nang i-bypass, kapito na. Buhay pa gihapon. Kutsinta na kapin ng edad, wali gihapon. Sagana. Buhay pa gihapon. Na blessing naman na sa Ginoo sa iya. Nga nakaabot siya, kutsinta, munubinta na gani. Buhay pa. Oo. Ang kasing-kasing na ay batiri. I-bypass pa, ay batiri niya. Ang tango na pod, ilisa na pod. Untano ko ang lawas sa tao para sa keran mga pwede putlon. Ni asitin sumpay na pwede, di man po na pwede. Tangtangon sa nato imong ulo, ilisan nato na di. Ulo. Pwede man na sakyanan, ilisag makina, tangon makina. Kung di nang pwede sa tao. Kaya kumay mo pa lang, kitang nanay kwarta. Pailisan natong kasing-kasing daan. Tangtangon na imong kasing-kasing, pero di man lagi pwede po. Na may istorte mga transplant niya, pero ambot lang. Naman na, uban, pero lisod mo sab kayo na. Ang Ginoo ra gyud. Akong kabidyahan tong usa ka pastor ba nga si Pastor Garcines sa kamisyonary adto siya. Siya ako pastor. Daot akong kidney. Niya mato ka pagbitam. Siya mato pa. Ikaw sabi lang Brad. Kay kung di ka mamatay, di man sab ka kato sa langit. Kailan mamatay ka? Para makatong sa langit. Diya, Di man ta, kung di ta mga matay, di man ta kadto sa langit po, kina mamatay sa gig ka. Ako na yung kubidyahan. Kaya katong mga tao sa Ginoo sa Lord, hadlo kamatayon ba si Apostle Paul? For to me to live is Christ and to die is gain good. Gusto na gani siya. Pero ang pagpabilin kuno sa kalibutan is more needful for you. Inani ang mga membro niya. Tinood na. Pero makita nato diri sa pulong si Ginoo. Makita nato diri sa Biblia na isaad ang Ginoo. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Protection, money, i-provide. Ano niya? Good health, i-provide. Tumana lang ang pulong si Ginoo. Tulang kay gamanan kani atong Ginoo. Follow lang siyang instruction. Trabaho lang yun. Trabaho. Na ay saad ang Ginoo sa ato. Dili ta niya pasagdan. Una, kita mga pastors, mga Kristiyanon, tumana lang pulong si Ginoo. Makita nimo ang trabaho si Ginoo. Ay lang sag dali-dali. Kita na nimo na sa unahan. Para pang pugas ka, muani ka ra, makita nimo tubo ra na siya. Trabaho lang. Insakto lang atong motibo para sa kaymayaan si Ginoo. Amahan, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo.